Ladies, alam nyo ba na meron kang katangian, meron kang ginagawa na nakaka-inlove sa mga kalalakihan? Hello guys! So, ang topic natin for today, ito, mga dahilan kaya mabilis ma-inlove sa inyo ang lalaki. So, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ito. So, eto, diretso na tayo sa number 1. Eto, yung physical na attraction. Lahat talaga ay nag-uumpisa yan sa nakikita ng mga mata. At ang lalaki, diyan siya magaling. Diyan talaga ang umpisa para ma-attract siya, para magustuhan niya ang isang babae. Kung ano yung unang nakita niya. At yan ay yung kaakit-akit na itsura mo. So ladies, kahit nasa inyo na ang lahat-lahat ng magagandang katangian, ay hindi yan agad-agad mapapansin ng lalaki kung hindi ka rin kapansin-pansin dahil sa panlabas mong anyo. Yan ang first na nag-a-attract sa mga kalalakihan para magustuhan ka. Lagi-lagi kong sinasabi na ang mga kalalakihan ay mga visual na nilalang. So, para ma-inlove sa'yo ang isang lalaki, nag-uumpisa mo na yan na maakit sa'yo dahil sa iyong physical na katangian, ang iyong kaakit-akit na itsura. Yan po ang number 1. Number 2, ito, yung personal connection. Nagkakaroon kayo ng connection dahil ipinapakita mo yung suporta mo sa lalaki na yan. Ipinapakita mo na mahalaga ka sa kanya, kaya gumagawa ka ng mga paraan na alam mo na nakakatulong doon sa lalaki. Kapag nakita ng lalaki ito, sigurado na mas lalo siyang mapapahanga sa iyo. At saan ba papunta ang paghanga na yan? Madalas, yan ang umpisa para mahalin ka ng isang lalaki. So ladies, kapag interesado ka sa isang lalaki, ipakita mo na sinusuportahan mo siya. Iparamdam mo na mahalaga siya sa iyo at sigurado kapag napansin yan ng lalaki, umpisa yan para ma-attract siya, para iporso ka, ligawan ka at siguradong walang patutunguhan yan kundi mamahalin ka ng lalaki na yan dahil sa ipinapakita mo, ipinaparamdam mo na interest mo sa kanya sa pamamagitan ng pagsuporta. Number 2, number 3, eto, yung pagiging masayahin. Wow! Itong pagiging masayahin ay sobrang attractive sa paningin ng lalaki. Kapag nakikita niya na ikaw ay laging maganda ang iyong aura, lagi kang nakangiti. Kapag nakikipag-converse ka, nakikipag-usap ka, ay nakikita ng lalaki na ang gaan-gaan at napakadali mong kausap. Yan po ay isang sign para ang lalaki ay magkaka-interest sa iyo. Nagkakaroon na siya ng lakas ng loob para mas lalong maging close sa iyo. Dito na nag-uumpisa yung mga communication ninyo, yung lagi-lagi siyang nandyan para kausapin ka. Diyan, kapag laging ganyan, nagkakaroon ng development ng mga nararamdaman niyo sa bawat isa. Di ba? Kasi kapag nega ang mindset, nega yung feelings mo, yung emotions mo, magpapakita yan sa galaw mo, sa itsura mo. Okay, napakahirap maging masaya. Kapag ang feeling mo, ang nasa tumatakbo sa isipan mo ay puro masama, hindi maganda. So ladies, kapag ikaw ay masayahin, sigurado na mas madali kang mahalin ng lalaki. Number 3, number 4, ito yung pagkakaibigan. Ito yung nag-uumpisa sa pagiging friends. Solid friendship. Okay? Hindi lahat kasi yung iba ay nagkakilala at hindi dumaan sa ganito. Pero ito naman ay nag-umpisa bilang mga magkakaibigan. Di ba?
Ngayon, habang tumagal ng tumagal, ayun na, nagka-developan dahil sa lagi-lagi kayong magkasama, lagi-lagi kayong nag-uusap, halos kilalang kilala nyo na ang bawat isa. Sa totoo lang, kapag ang mga magkaibigan ay nagkatuluyan at naging magkaibigan, mataas ang chances na ito ay mas tumatagal. So, talagang lahat-lahat sa tao na yan, sa lalaki na yan, ay alam mo na, di ba? Kaya kapag kumantong na kayo sa pagiging nagmamahalan, sigurado na mas madali na kayong mag-adjust. Kung ikaw ay may kaibigan na lalaki, mataas ang tsansa na yan ay patungo sa isang mas malalim na ugnayan or relasyon. Okay? Kung ikaw ay attracted sa kanya, huwag nang palipasin yan. Pwede naman na ikaw na ang magparamdam. Ikaw na yung gumawa ng mga unang hakbang. Di ba? Lagi kong sinasabi sa aking ibang mga videos na kapag yung lalaki ay medyo torpe, mahina ang loob, aba, ikaw na ang gumawa ng mga unang moves. So, ayan po, ang number 4. Number 5, ito yung intellectual compatibility or ito yung pagiging matalino at maalam. Wow! Alam nyo, ang ganitong katangian ng isang babae ay sobrang attractive sa paningin ng lalaki. Pero meron din ibang mga kalalakihan na kapag nakikita nila na sobrang matalino, sobrang mataas yung babae, nagiging dahilan yan para hindi nila ituloy yung kanilang balak sa babae. Kasi hindi naman lahat ay may confidence. Hindi naman lahat ng lalaki ay ganyan ang mindset. Pero karamihan ng lalaki ay kahanga-hanga yan na katangian mo. Nakakabilib yan sa lalaki. Kapag nakita yan ng lalaki sa iyo, yan ang isang dahilan para makikipagkilala yan sa iyo. I-introduce niya ang kanyang sarili. Siyempre, kapag nagkaibihan kayo, walang patutunguhan yan kung hindi ang pagiging nagmamahalan, di ba? Kaya yung pagiging maalam, matalino, intelektual na babae, isang katangian yan na nakakaakit sa paningin ng mga lalaki. Number 5. Number 6. Simplicity and authenticity. Ito yung pagiging natural, simple, hindi nagkukunwari, tunay, totoo. Yan po, grabe ano. Pero yung ganyang katangian mo ay sobrang kahanga-hanga sa lalaki. Nakaka-inlove yan eh. Sa panahon kasi ngayon, karamihan ng kababaihan ay sumusunod sa mga uso, sa mga trend. Kaya karamihan ay talagang literal na sunod sa uso. Alam nyo ba na mas na-attract, na-appreciate ng lalaki yung ikaw ay iba, ikaw ay authentic. Hindi ka sumusunod sa mga ganyan mga trend, sa mga uso. Hindi mo kailangang magpanggap para maka-attract ng magmamahal sa iyo. Just be yourself. Kung ano yung ikaw, kung ano yung komportable ka sa sarili mo, hindi mo kailangang gumaya. Magpakatotoo ka. At kapag nakita yan ng lalaki sa iyo, yan ay nakakaakit sa kanila. Yan ang isang dahilan para mapapamahal sa iyo ang lalaki. So ayan po, ang number 6. Number 7. Acceptance of differences. So ito yung nauunawaan mo yung pagkakaiba ninyo. Okay? Alam mo, kapag papasok ka sa isang relasyon at hindi mo tanggap yung pagkatao ng partner mong lalaki, mahirap yan. Magiging hadlang yan para sa tunay na pagmamahalan. Hindi kayo magiging masaya kapag ganyan. Kaya kapag tanggap mo kung ano yung katangian, kung ano yung karakter ng lalaki na yan, yan ay isang kahanga-hanga na ugali mo. Okay? At kapag nakita ng lalaki yan sa iyo, sigurado na yan ay mas lalo siyang mapapaibig sa iyo. Of course, kung ano yung mga hindi magandang mga ugali, katangian, yan ay pwedeng mag-adjust. Yan yung napapag-usapan. At yan yung pwede mong baguhin. Okay? Pero yung kapag gusto mong baguhin yung lalaki dahil ayaw mo yung itsura niya,
ayaw mo yung style ng pananamit niya, ikaw ay nababaduyan sa kanya, hindi yun tama. Okay? Along the way, kapag naging kayo na, ang mga bagay na hindi maayos, yun yung mga babaguhin, hindi yung kung ano-ano na lang ang binabago mo para lang sumunod sa mga kung ano yung uso. Hindi po ganon. So, ayan po ang number 7. Number 8, ito yung inspirasyon. Alam mo, ang lalaki, kapag yan ay nakikitaan ka ng magagandang katangian, ipinapakita mo at ipinaparamdam mo rin sa lalaki na sinusuportahan mo siya, na andyan ka lang kapag kailangan ka niya, yan ay sobrang kahanga-hanga sa lalaki. At diyan siya humuhugot ng inspirasyon. Kaya kapag sinusuportahan mo siya, ipinaparamdam mo yung interest mo, yung pagmamahal mo sa kanya, nakaka-inlove yan para sa kanya. Ikaw yung nagiging inspirasyon niya para sa buhay niya. Diyan na nag-uumpisa na mamahalin ka ng lalaki na yan. Number 8. So, ayan po ang ilan sa napakaraming mga katangian, dahilan para mas mamahalin ka ng lalaki. So ladies, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.